So nakabit na natin yung side stand enlarger guys. Tapos ito ang ating handlebar riser. So medyo lumapit siya ng konti. Then nakabit na natin itong reservo guard. Tapos kakabit sana natin yung sa caliper. Kaso sobrang higpit, naputol yung ano ko pagtanggal. Anyway, bye bye. Magra-rides muna kami. Alright, let's go. So today guys, no, meron tayong mga konting upgrade and pa-session natin tong ating si DOS kasi naka-schedule siya ngayon magpa graphene coating, no? So yan, papa-graphene coating natin siya instead of PPF dahil sobrang mahal po ng PPF. Medyo nang lumuho ako dahil naka-promo naman yung PPF, 21,000 daw, although parang pang-upgrade na ng ibang parts yun eh. Siguro tsaka na lang kapag marami na talaga tayong sobra-sobra. And then meron din tayong papa-install na accessories niya mamaya after ng graphene coating, no? So sad to say, hindi pa natin pakabit yung ating quick shifter, yung ating 15T na sprocket kasi wala pa akong makitang mekaniko na pwede eh. Although mukhang madali lang siya sa video, kaso hindi ko kasi kabisado, hindi ko masyadong alam paano baklasin yung mga flarings. Tinry ko kahapon kaso parang meron pa akong hindi nakalag. Medyo malapit lang yung papag-graphene coating natin, no? So dito tayo magpapag-graphene coating guys sa Autogoat. Tabi lang sila ng Flying V. So 8 o'clock yung aking schedule pero 8:20 na. Medyo na-late tayo ng konti. Alright, ito na, Autogoat. Walang tao. Okay. So ayan guys, wala pa naman siyang scratches na. Meron lang siya dito. Ito oh, medyo may hair scratches lang siyang konti. Ito lang. Kasi nung pinunasan ko sa kamay lang ha. Siguro dahil medyo magaspang yung surface kasi malikabok. Tapos yan, yan lang. Yan lang naman yung ano niya. Sir. Ano po? Graphene coating po. Para medyo mas matibay naman ng konti yung paint natin, no? Sayang din kasi yung tingkad ng kulay na itong 450 MT natin eh. Tapos yan, para wala lang, para may coating lang siya. Sayang yung kulay eh. Maganda pa naman. Ito sana maalis sana nila to kasi nung nasa dealer nandito na to agad eh. Di ko alam kung paano alisin to. Tanong natin kung maaalis nila to. Mga 2 weeks na siguro. Guys, so iniwan na natin yung motor natin dun sa Autogoat. So ngayon, dahil may trabaho pa tayo, commute muna tayo, mag-jeep muna tayo ulit para papasok ng trabaho. 2,000 years later. So yun guys, nakiangkas muna tayo dito sa ating katrabaho para naman
diretso lang tayo makapunta doon at hindi na tayo mag jeep. Yan. Ay, nakakatakot talaga kapag hindi ikaw yung nagdadrive, lalo na pag sumisingit. Alright, para din tayo ano yan, nag-maxim. So yan, sana maganda yung pagkakagawa nung ating coating para mas tumibay yung ating motor, yung kulay ng ating motor. Ayan o, kareta magsakin. Hindi kaya legi yung motor ko. Talayo. Oh, kinapid. Alright. Ay ito, pogi na. Tungkol nga pala sa shampoo, sir, sa motorcycle natin, malipasin muna natin na sir. Sir, thank you. Thank you. Alright. Medyo na ano lang, naalikabukan ng konti, pero sobrang kinis. Maraming salamat, Autogoat. So ang ating next destination guys is may papa-install naman tayong accessories na itong ating motor. So yun guys, bali papunta tayo ngayon sa SEC Moto Supply, Angeles City branch nila, no? So nag pre-order kasi tayo ng kanilang crash bar para dito sa ating 450 MT. So dumating na siya last Wednesday pa, pero dahil nga meron tayong papaceramic coating schedule na ngayong Sabado, pinauna ko na muna yung ceramic kasi para hindi nakasagabal yung mga crash bar. So ngayon, hopefully wag naman sana nilang magasgasan dahil bagong ceramic pa yung ating motor. So yan, malapit na tayo. Dito lang siya eh. Eto na guys ang SEC Moto Supply Angeles City branch. Alright. Iya. Ayan, tanong tayo sa loob about dun sa pina-reserve natin, ay pina-re-order natin. Iya. Yung kung ano, pin-re-order kong crash guard ng ano, CF Moto 450. Oho. So yun guys, kabit na nila yung ating bracket, yung ating crash guard. So yan, hindi ko alam kung sa atin ba tornilyo yun, no? Pero sana hindi naman, no? Kasi sabi nila okay na yun. Ayan, kung matibay naman to dahil purong bakal, tsaka naka-mount naman sila sa mga ano,
sa chassis ng motor. So ayan, uwi na tayo guys. Ay, pwede na tayo magpakabit ng aux light. So yun guys, napakabit na natin ang ating mga crash guard powered by SEC Moto Supply Angeles City Branch. So yan, medyo dumadagdag ang ating confidence kasi kahit medyo mahulog siya, at least some of the fairings can be saved dahil nga naka crash guard na tayo. So next project natin, maglalagay siguro tayo ng auxiliary lights kasi meron na silang pagmamounting dyan sa harapan. Tapos may sinuggest din sila para dun sa solusyon ng ating top box, no? Kasi hindi ukma yung bracket ng top box dun sa bracket na binili natin. So yan, natin kung magagawa natin yung sinasuggest nila, no? Try natin dumaan sa hardware para bumili tayo nung sinasabi nila. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog guys. So see you next vlog.